Si Harry Jarvis ay ipinanganak sa Grimsby, Lincolnshire, sa silangang baybayin ng England noong 1950s. Isa siyang mapagsamantala, laging naghahanap ng pakinabang para sa sarili, makasarili at walang malasakit sa iba. Kaunti lamang ang nalalaman tungkol sa kanyang kabataan. Noong siya ay nasa hustong gulang na, lumipat siya sa South London at sumubok ng iba't ibang trabaho. Minsan siyang naging bus driver at coach driver. Hindi siya tumatagal sa isang hanap buhay. Pagsapit ng late 1970s, si Jarvis na 29 na taong gulang na ay nakipagrelasyon sa mas batang si Carol Mayard. Si Carol ay nasa late teens pa lamang noon. Nasa 12 taon ang agwat ng kanilang edad. Si Carol ay nagtatrabaho sa isang tindahan at doon siya nilapitan ni Jarvis at niyayang makipag-date. Mula noon ay nagsimula ang kanilang relasyon. Bagaman tutol ang pamilya ni Carol, dahil sa malaking agwat ng edad at kakulangan ng karanasan ng dalaga, nagpatuloy pa rin ang kanilang relasyon. Noong 1982, nagpakasal si Carol kay Jarvis at nagkaroon sila ng 4 na anak. Noong 1991, nagpa siya ang mag-asawa na lumipat ng mahigit 400 milya mula sa London patungong Scotland. Ito ay isang bagay na malinaw na naaalala ng kanilang panganay na si Graham. Para sa mga bata, mahirap maunawaan ang dahilan ng pag-alis. Ayon sa kwento, maraming alitan ang naganap sa pamilya ni Harry Jarvis sa London at nagsimulang maging komplikado ang mga bagay doon. Kaya't nais niyang lumayo sa lahat at pinili nilang pumunta sa Scotland, ang pinakamalayong lugar na maaari nilang marating. Ang pamilya Jarvis ay nanirahan sa Bathgate, isang maliit na bayan sa West Lothian, humigit kumulang 20 milya sa kanluran ng Edinburgh. Ang bayan ay karaniwang pamayanan ng mga manggagawa. Hindi mayaman ngunit hindi din lubos na naghihirap. Sa bagong kapaligiran, si Carol ay tila umunlad. Naging leader siya ng Brownie at Girl Guide. Mahusay siya sa pananahi, lalo na sa pagtatahi ng mga badge sa uniforme at sash. Masaya siya sa ganitong gawain at mahal na mahal niya ito. Mahilig din si Carol sa pagsayaw. Sa mga pagtitipon, siya ang buhay ng kasiyahan. Madalas sumasayaw ng twist o gumagawa ng mga nakakatawang galaw. Ngunit bukod doon, limitado ang kanyang mga libangan dahil abala siya sa pagpapalaki ng 4 na anak. Samantala, ipinagpatuloy ni Jarvis ang kanyang trabaho bilang coach driver. Madalas siyang nasa malalayong biyahe at ilang araw na wala sa pamilya. Laging may kaakibat na problema ang kanyang mga trabaho. Minsan nagtrabaho siya sa isang kumpanya ng isda. Bigla na lamang napuno ng toneladang isda ang kanilang freezer na hindi niya na-i-deliver. Sa panlabas, si Jarvis ay tila ordinaryo at masipag na bus driver. Ngunit sa likod ng anyong iyon, may mas komplikadong katotohanan. Sa paglipas ng mga taon, si Jarvis ay nakapagtala ng maraming criminal record dahil sa mga kasalanang may kinalaman sa pandaraya. Isa siyang petty thief, isang mandaraya. Sa panahon ng kanilang pagsasama at habang si Carol ay nag-aalaga ng mga anak, ilang ulit siyang nakulong. Palagi siyang nasasangkot sa krimen at gulo. Wala siyang katatagan, palipat-lipat ng trabaho at walang direksyon. Habang si Jarvis ay pabago-bago at lulong sa maling gawain, si Carol naman ang humahawak sa pamilya. Kung may tatak na maibibigay sa kanya, ito ay pagiging tapat at nakatuon sa pamilya. Laging inuuna niya ang kapakanan ng kanyang mga anak kaysa sa sarili. Ngunit, ang relasyon ni Harry Jarvis at Carol ay naging magulo. Ginawa ni Carol ang lahat upang protektahan ang mga bata mula sa katotohanan. Pinagtakpan niya ang mga pagkukulang ng asawa at itinago ang maraming bagay. Gayunpaman, ramdam ng mga anak na may mali sa asal ng kanilang ama. Si Jarvis ay pabago-bago ang ugali. Minsan siya ay mabait at maalaga. Ngunit kapag siya ay pagod, mas mabuting iwasan siya. May mga pagkakataon din na bigla siyang nawawala ng ilang linggo. Hindi alam ng pamilya kung saan siya pumupunta o kailan siya babalik. Ang kanyang kawalan ng katatagan ay nagdulot ng matinding pangamba sa pamilya. Isa sa mga pinakatumatak na alaala ay noong kaarawan ng isa sa mga anak, 12 o 13 taong gulang pa lamang siya noon.
At ang kanilang ama ay wala. Hindi nila alam kung nasaan ito. Minsan naroon siya at mabait. Minsan naman, bigla na lang nawawala. Ang ganitong kawalan ng katiyakan ay naging bahagi ng kanilang paglaki. Pagsapit ng mid-1990s, sa likod ng tila normal na buhay pamilya, namuhay si Jarvis ng double life. Madalas siyang mawala ng ilang araw, linggo, o kahit buwan. Pagbalik niya, tila walang nangyari. Magkakaroon ng mainit na pagtatalo, ngunit sa huli palaging nais ni Jarvis na si Carol ay manatili sa kanyang tabi. Kapag bumabalik siya matapos ang mahabang pagkawala, nagpapakita siya ng kunwaring pagmamahal at nagbibigay ng dahilan. Madalas niyang isisi sa alak ang kanyang pagkawala. Ngunit ang katotohanan, nakikisalamuha siya sa ibang tao. Nililin lang niya ang mga ito hanggang maubos ang kanilang pera at saka bumabalik kay Carol. At sa kabila ng lahat, palaging tinatanggap siya ni Carol. Habang wala siya sa piling ng asawa, nakikipagrelasyon si Jarvis sa ibang babae. Malinaw na siya ay may kakayahang magtaksil. Bukod pa rito, malaki ang kanyang problema sa alak. Maraming bahagi ng kita ng pamilya ang nauubos sa pagbili ng alak at sigarilyo. Si Carol ay madalas napipilitang ibigay ang kanyang pera upang mapanatiling payapa ang asawa. Naniniwala siya na ang kasal ay panghabang buhay at ang mga babae ay dapat magpatawad sa kanilang mga asawa. Ginamit ni Jarvis ang kabaitan at pagmamahal ni Carol laban sa kanya. Ang mga insidente tungkol sa pera at alak ay nag-iwan ng malalim na alaala sa kanilang mga anak. Maraming pagtatalo ang nag-ugat sa pera, lalo na't ginagamit ito ng kanilang ama sa bisyo imbes na sa pagkain. Mahirap ang kanilang kabataan. At dahil si Jarvis ay hindi makapanatili sa trabaho at madalas mawala ng matagal, si Carol ang nagsigurong maayos ang kalagayan ng mga bata. Si Carol ay palaging nagsisiguro na may pagkain sa hapag at may damit ang kanyang mga anak. Hindi sila kailanman nagkulang. Mayroon siyang pusong ginto kaysa sa pitakang puno ng ginto. Ngunit dumating ang mabigat na dagok sa pamilya nang biglang bumagsak ang kalusugan ni Carol. Noong bandang 1996, nagsimula siyang magkasakit sa edad na 34 o 35. Madalas siyang makaramdam ng matinding pagod at pananakit ng kalamnan. Ilang taon ang lumipas bago matukoy ng mga doktor ang pangunahing problema. Dahil sa sakit, siya ay nanghihina at madalas nakahiga sa kama. Hindi na niya nagagawa ang maraming bagay. Pisikal at mental na mabigat ang epekto nito sa kanya. At lalo pang naging mahirap dahil sa pabago-bagong asal ng kanyang asawa. Dahil sa kondisyon ni Carol, napilitan si Harry Jarvis na tumigil sa trabaho at maging full-time na tagapag-alaga. Ngunit hindi malinaw kung ito ay mula sa malasakit o sariling interes. Si Carol ay nalungkot dahil hindi na niya magawa ang mga bagay para sa sarili. Bagaman may karapatan siyang tumanggap ng tulong pinansyal, ginamit ito ni Jarvis bilang paraan upang higit pang kontrolin siya. Ang disability benefits ay naging pagkakataon para kay Jarvis na umasa sa kanyang asawa. Si Carol ay lubos na dumepende sa kanya. Pagsapit ng 2009, mahigit isang dekada nang nakikipaglaban si Carol sa kanyang karamdaman. Ang lahat ng anak ay nagsimula ng bumuo ng sariling buhay, nag-aaral sa unibersidad o bumubuo ng pamilya. Sa Bathgate, magkasama na lamang sina Carol at Jarvis sa kanilang tahanan. Si Jarvis ang tumutulong sa kanya sa pang-araw-araw, pagkain, pagpunta sa banyo, at higit sa lahat, ang pagbibigay ng gamot. Karamihan sa atensyong medikal ni Carol ay nakatuon sa pain relief. Sa panlabas, tila maalaga ang asawa. Ngunit sa katotohanan, patuloy pa rin si Jarvis sa kanyang dating gawi. Madalas siyang biglang mawala, iiwan si Carol nang walang kasama. Kapag nangyari ito, ang mga anak ay kailangang isantabi ang kanilang sariling buhay upang alagaan ang ina. Madalas nilang sabihin sa isa't isa, nawala na naman si Dad. Kalaunan, napansin ng mga anak na may kakaiba sa tuwing si Jarvis ang nagbibigay ng gamot. Kapag si Harry Jarvis ang naroon,
Si Carol ay madalas natutulog ng buong araw. Ngunit kapag ang mga anak ang nag-aalaga at nagbibigay ng gamot, agad na bumubuti ang kalagayan ng ina. Ito ay malinaw na nakapagtataka. Alam ng magkakapatid na may mali, ngunit natatakot silang harapin ang kanilang ama. Kaya't tinanggap na lamang nila ang sitwasyon. Noong 2009, muling nawala si Jarvis sa kanyang tinatawag na walkabout. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya bumalik ng mag-isa. Kasama niya si Rita, isang 54 na taong gulang na babae na may kakaibang istorya. Si Rita ay inampon ng isang mayamang negosyante na nagmamay-ari ng kumpanyang gumagawa ng pastry. Mula sa mga magulang na nag-ampon, nakakuha siya ng malaking mana na umabot sa 2.2 million euro. Ngunit sa paglipas ng panahon, napunta siya sa sunod-sunod na bigong relasyon. At sa huli, nawala ang lahat ng pera. Nang makilala niya si Harry Jarvis, agad siyang umibig. Pinangakuan siya na sila ay magsasama habang buhay. Para kay Rita, si Jarvis ay tila knight in shining armor. Wala na siyang tirahan, walang pera, at nakita niya kay Harry ang kaunting ginhawa. Ngunit para kay Jarvis, si Rita ay isang pagkakataon. Bagaman alam niyang naubos na ang mana, naniniwala siyang maaaring may nakatagong yaman pa o panibagong mana mula sa pamilya ni Rita. Si Jarvis ay matagal nang obsessed sa kayamanan. At sa kanyang paningin, si Rita ay tiket patungo sa bagong mundo. Sa katunayan, minsan ay nagyabang pa siya sa lokal na pub na he will drain Rita down to her last cent. Ngunit hindi niya maipapasok si Rita sa kanilang bahay dahil naroon pa rin ang kanyang may sakit na asawa. Kaya't nauwi sa isang nakakatawa ngunit malupit na sitwasyon. Si Rita ay pinatira sa isang maliit na shed sa dulo ng kanilang bakuran. Ang shed ay marumi at halos walang laman. May isang lumang kutsyon na marumi, isang plastik na timba sa sulok para sa kanyang kaginhawaan sa gabi, at ilang unan at kumot. Wala nang iba. Habang si Jarvis ay nakatira sa bahay kasama si Carol, si Rita ay nakakulong sa shed. Ngunit may pangako. Kapag nawala na si Carol sa eksena, makakamtan nila ang bahay at lahat ng ari-arian. Ito ang kanilang pinaplano. At upang mapabilis ang lahat, nagsimula si Jarvis sa mas madilim na hakbang. Sinimulan ni Jarvis ang pagsedate sa kanyang asawa. Si Carol ay tila walang kamalay-malay na may ibang babae na naninirahan sa dulo ng kanilang bakuran. Sinasadya ni Jarvis na pataasin ang dosis ng gamot ni Carol, dahilan para siya'y laging mahina at halos palaging natutulog. At kung sakaling naramdaman ni Carol na may taong naninirahan sa shed sa labas ng kanyang silid, hindi niya ito kailanman binanggit. Samantala, nagsimulang mag-usap ang mga kapitbahay tungkol sa kakaibang sitwasyon sa kanilang kalye. May mga chismis na may babae raw na nakatira sa shed ng pamilya Jarvis. Sa una, tila imposibleng kwento ito. Ngunit hindi alintana nina Jarvis at Rita ang mga usapan. Madalas silang maglakad sa bayan ng magkasama, lantaran ang kanilang relasyon. Si Rita ay madalas tumatawa na parang isang dalagitang umiibig, habang si Jarvis ay walang pakialam na ipakita ang kanilang ugnayan. Namuhay si Jarvis ng double life. Isang maalagang asawa sa kanyang may sakit na kabiyak, at isang kasintahan sa babaeng nakatira sa kanyang shed. Alam niyang kailangan niyang wakasan ang sitwasyon, piliin kung si Carol o si Rita ang mananatili. At sa kanyang isip, ang tanging paraan upang makalabas sa love triangle ay ang tuluyang pag-alis kay Carol sa sitwasyon. Noong September 11th, 2009, nakasalubong ni Graham Jarvis ang kanyang ama sa bathgate. Napansin niyang tila tuliro ito. Humingi pa ito ng ilang barya, ngunit tumanggi si Graham dahil alam niyang gagamitin lamang ito sa alak at sigarilyo. Sa pagkakataong iyon, hindi ito nag-iisa. May nakita si Graham na babae ilang hakbang sa likod ng kanyang ama. May dala itong maleta. Hindi niya alam na si Rita iyon, at hindi din niya alam ang kaugnayan nito sa kanyang ama. Nang tanungin niya kung nasaan ang ina, sinabi nito na si Carol ay natutulog sa bahay. Lumipas ang weekend. Noong Lunes, gaya ng nakasanayan, nakatakdang dalawin ni Graham ang kanyang ina.
Ngunit bago siya pumunta, tumawag siya sa kanyang kapatid na si Kevin. Ikinuwento ni Kevin na pumunta siya sa bahay ng mas maaga, ngunit wala si Carol. Ayon sa ama, nasa labas daw ito. Ngunit hindi iyon kapani-paniwala. Nang pumasok si Kevin sa bahay, walang bakas ng kanilang ina. At kapansin-pansin ang kahina-hinalang asal ng kanilang ama. Nagsimulang maghinala ang magkapatid. Naalala ni Graham ang kakaibang kilos ng ama noong nakaraang Biyernes. At sa puntong iyon, malinaw na may mali. Kaya't nagpasya silang magtungo sa bahay ng pamilya nang magkasama. Nagpunta ang magkapatid sa Bathgate at kumatok sa pintuan ng kanilang tahanan. Lumabas si Harry Jarvis at hindi sila pinapasok sa loob. Nang tanungin nila kung nasaan si Carol, sinabi ng kanilang ama na sila ay lilipat sa Dundee at si Carol ay nadoon na upang maghanap ng bahay. Ayon pa sa kanya, babalik ito kinabukasan. Ngunit para sa mga anak, napakakaiba ng paliwanag. Alam nilang nangangailangan ng tulong si Carol sa bawat paglabas at walang nabanggit kung sino ang kasama niya. Habang patuloy na tinatanong ng mga anak ang kanilang ama, nagbigay si Jarvis ng iba't ibang dahilan. Minsan sinabi niyang nasa respite care si Carol upang bigyan siya ng pahinga. Minsan naman, naisip daw ng ina na huwag nang bumalik at manatili sa isang tahanan malayo sa Bathgate. Ngunit lahat ng paliwanag ay hindi kapani-paniwala. Hindi maayos ang mga kwento at tila gawa-gawa lamang. Dahil sa tumitinding hinala, nagpasya si Graham na tawagan ang pulisya. Nang dumating ang mga pulis, kalmado si Jarvis sa hardin. Sinabi niyang ayos lang si Carol. Ngunit nang pumasok ang mga opisyal sa bahay upang maghanap, natagpuan nila si Rita na nakatago sa ilalim ng kama. Halos hindi kapani-paniwala ang eksena. At nang tanungin siya, sinabi pa ni Jarvis na si Rita ang kanyang asawang si Carol. Ngunit agad na nakilala ng isang pulis na dati nang nakaharap si Carol na hindi ito totoo. Sa puntong iyon, nagsimulang maunawaan ng mga anak ang lawak ng kasinungalingan ng kanilang ama. Ngunit nakakadismaya ang naging tugon ng mga awtoridad. Sinabi ng pulisya na dahil si Carol ay nasa hustong gulang, kailangan nilang maghintay ng 24 oras bago ito opisyal na ideklarang nawawala. Para sa mga anak, ito ay walang saysay. Alam nilang may nangyaring masama. Matapos ang isang gabing puno ng pangamba, opisyal nang idineklara ng pulisya na si Carol Jarvis ay isang missing person. Nagpunta si Graham sa istasyon upang magbigay ng ulat. Kasama ang isang pulis, bumalik siya sa kanilang bahay upang maghanap ng anumang palatandaan kung saan maaaring naroon ang kanyang ina. Isa sa mga unang bagay na nakita ng mga pulis sa bahay ay ang pitaka ni Carol. Alam ng pamilya na hindi siya umaalis nang walang dala nito. Kaya't malinaw na may mali. Ang pagkakatuklas sa pitaka ay nag-udyok sa mga awtoridad na paigtingin ang paghahanap sa nawawalang babae. At mahigit 1 linggo na mula nang huling makita ni Graham ang kanyang ina. Dumating ang mga forensic experts, scenes of crime officers, at mga espesyal na search team upang siyasatin ang bahay at bakuran. Kasama sa kanilang pagsisiyasat ang cellar sa ilalim ng living room na naa-access mula sa isang hatch. Doon nila natagpuan ang bahagyang nabubulok na labi ng isang babae. Ang espasyo sa ilalim ng sahig ay pamilyar sa mga anak ng mga Jarvis, dati nilang pinaglalaruan bilang taguan. Kinailangan ng pulisya na ipaalam sa mga anak ang natuklasan. Sinabi nila na may bangkay na natagpuan at kailangan pang kumpirmahin ang pagkakakilanlan. Ngunit malinaw na iyon ay si Carol. Ang kanyang katawan ay nakabalot sa makapal na kumot at tinalian ng packing tape. Patunay na siya ay sinadyang ilagay doon. Agad na tumutok ang investigasyon kay Harry Jarvis. Ngunit siya at si Rita ay biglang naglaho. Tumakas sila mula Bathgate patungong Perth at tumuloy sa isang bed and breakfast. Mas lalo pang nakapagtataka nang umalis silang hindi nagbayad. Ipinagbigay alam ng may-ari sa pulisya ang kanilang paglalarawan na tumugma kay Jarvis at Rita. Sa tulong ng CCTV, natunton sila ng mga awtoridad sa Edinburgh. Agad silang inaresto at dinala para sa investigasyon.
Sigurado ang pulisya na si Jarvis ang salarin sa krimen laban kay Carol. Ngunit nahirapan silang patatagin ang kaso. Ang matinding estado ng pagkabulok ng katawan ay nagpahirap sa pathologist na matukoy ang eksaktong sanhi ng kamatayan. 2 postmortem ang isinagawa, ngunit parehong nabigo. Hindi matukoy kung ang sanhi ng pagkamatay ay dahil sa trauma, isang medical na kondisyon, o ibang dahilan. Dahil dito, nahirapan ang mga investigador na buuin ang matibay na kaso laban kay Harry Jarvis. Nang in-interview si Harry Jarvis tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa, nagbigay siya ng kakaibang paliwanag. Ayon sa salarin, si Carol ay inatake habang nasa gitna ng isang sex game na nauwi sa trahedya. Sinabi niyang hindi na nakalabas si Carol mula sa seizure at tuluyang namatay. Ito lamang ang kanyang naging paliwanag. Dagdag pa ni Jarvis, dahil sa matinding kalungkutan sa pagkamatay ng asawa, hindi niya raw kayang mawalay dito. Kaya't inilagay niya ang bangkay sa ilalim ng sahig upang manatiling malapit sa kanya. Ngunit mahirap para sa pulisya na patunayan ang kasinungalingan ng kanyang kwento dahil walang tiyak na sanhi ng kamatayan na natukoy. Sa kanilang pagsisiyasat, natuklasan ng mga pulis ang mga love letters ni Jarvis at Rita. Isang kakaibang relasyon, dahil kahit 10 talampakan lamang ang layo ni Rita sa shed sa bakuran, nagpapalitan pa rin sila ng sulat. Karaniwang laman ng mga ito ay mga pahayag ng pagmamahal. Ngunit isang sulat ang nakatawag ng pansin ng mga investigador. Nakasulat doon, "Drugs doing their job. The over-medication of Carol. It's just taking longer than I thought. We'll be together soon in paradise." Malinaw na ipinapakita ng sulat na nais ni Jarvis na mawala ang kanyang asawa. Plano niyang tuluyang alisin si Carol upang makasama si Rita. At habang tila nagpapakita siya ng pag-aalaga kay Carol, ang kanyang mga kilos ay sa katunayan nakakasama sa kalusugan ng kanyang asawa. Ang mga anak ay dati nang nakapansin na mas bumubuti ang kalagayan ng ina kapag sila ang nag-aalaga. Ang mga sulat ay nagsilbing ebidensya na si Jarvis ay sadyang nilalason si Carol. Dahil dito, nakapaghain ng kaso ang pulisya laban kay Jarvis. Si Harry Jarvis at si Rita Hunter ay parehong kinasuhan ng murder at iba pang kaugnay na krimen. Ngunit humiling ang mga abogado ni Rita na siya ay litisin ng hiwalay, at ito ay pinayagan ng korte. Noong early 2011, nagsimula ang paglilitis kay Harry Jarvis sa Edinburgh High Court. Alam ng prosekusyon na magiging mahirap kumbinsihin ang hurado dahil karamihan sa ebidensya ay circumstantial. Nagbigay pa ng babala ang pulisya na maaaring hindi pabor ang resulta. Sa paglilitis, nanindigan si Jarvis na si Carol ay namatay sa isang seizure habang nasa sex game at iginiit na siya ay walang sala. Ngunit ang mga love letters ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Malinaw na ipinakita ng mga ito ang kanyang masamang intensyon laban sa asawa. Nang ipresinta ang ebidensya, kitang-kita ang pagkagulat ng hurado. Sa huli, nakita ng hurado si Harry Jarvis bilang isang malamig at walang pusong salarin. Noong March 30, 2011, siya ay napatunayang guilty sa pagpatay kay Carol Jarvis. Si Harry Jarvis ay nahatulan ng life imprisonment matapos ang mahabang paglilitis. Dahil sa bigat ng krimen na kanyang ginawa, itinakda ng korte na kailangan niyang maglingkod ng minimum na 15 taon bago siya maaaring isaalang-alang para sa parol. Sa sariling paglilitis ni Rita, siya ay na-acquit sa murder ni Carol dahil sa kakulangan ng ebidensya na direktang nag-uugnay sa kanya sa mismong pagpatay. Gayunpaman, natagpuan ang kanyang DNA sa packing tape na ginamit upang balutin ang katawan ni Carol. Ito ay nagpatunay na tumulong siya kay Jarvis na itago ang bangkay sa ilalim ng sahig. Dahil dito, si Rita ay napatunayang guilty sa attempting to defeat the ends of justice at nahatulan ng 4.5 taon sa kulungan. Si Jarvis ang pangunahing salarin, ang tanging may kontrol sa lahat ng nangyari. Si Rita ay nadawit lamang dahil sa manipulasyon ni Jarvis.
Pagkatapos ng hatol, si Jarvis ay ipinadala sa Addiwell Prison, 5 milya lamang mula sa bahay na kanyang tinitirhan, kasama si Carol at kanilang mga anak. Para sa mga anak, ang hatol ay bittersweet. Naramdaman nila ang ginhawa sa guilty verdict, ngunit kasabay nito ay ang mabigat na emosyon. Si Harry ay nananatiling kanilang ama, kahit siya ang responsable sa pagkawala ng kanilang ina. Noong April 20, 2017, 6 na taon mula nang siya ay makulong, si Jarvis ay nakaramdam ng pananakit sa dibdib, bumagsak siya sa kanyang selda at hindi na na-revive. Para sa mga anak, ang balita ng kanyang kamatayan ay nagdulot ng halo-halong damdamin. May ginhawa, ngunit may sugat na hindi na maghihilom. Sa huli, iniwan ni Harry Jarvis ang kanyang mga anak sa isang trahedya ng dilema ng tiwala at katapatan. Ang kanilang ina ay pinatay, at ang kanilang ama ang salarin. Si Graham, isa sa mga anak, ay patuloy na dinadala ang sakit ng alaala. Madalas niyang balikan ang kanilang bahay, nag-iisip ng mga tanong na hindi na kailanman masasagot.